Hello kaibigan, isang mapagpalang gabi sa iyo. Nais ko lamang mag-share sa iyo ng patungkol sa ah, kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ito yung pinaghahandaan ng buong mundo, na kung saan ay na sinasabi sa paniniwala ng karamihan na ang ating Panginoon ay ipinanganak sa buwan ng Desembre sa pitsang 25, na kung saan ito yung sinasabi ng nakagawiang paniniwala na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak sa buwan ng Desembre pitsa 25. Kaibigan, base sa banal na kasulatan ay walang sinabi mismo sa Biblia na specific month or date na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang maari ko lamang may share sa iyo kaibigan, na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay ipinanganak sa pamagitan ni Birhen Maria at sa pamagitan ng pangungusap ng anghel ng Panginoon, na kung saan ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumakay Birhen Maria, na kung saan siya ay pinagpala sa lahat ng kababaihan, na kung saan si Birhen Maria ay magbubuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ang kanyang ipagbubuntis ay ito ay isang Misayas or isinugo ng Diyos na maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan, na kung saan sabi ng Biblia ay ang ating Panginoong Jesucristo ay dinalaw ng tatlong pantas or ng tatlong taong marurunong. Kung saan gusto lang natin itama yung sinasabi ng karamihan na siya ay dinalaw ng tatlong hari. Kung saan doon sa kantang sinasabi na may tatlong haring nagsidalaw. Ayon po sa banal na kasulatan kaibigan, ay ang sinasabi po ng Biblia ay tatlong pantas. Basahin po natin ang aklat ng Mateo kapitulo 2 hanggang 1, versikulo 1 hanggang 12. Naway manatili kang mapanood ang video ito kaibigan, upang sa gayon ay magkaroon ka ng kaliwanagan doon sa kung saan sinasabi nila na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa araw ng 25 ng Disyembre. So babasahin ko lamang po ang banal na kasulatan sa aklat ng Mateo 2:1 hanggang 12, na kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa araw ni Herodes, na kung saan ang paghahari ni Haring Herodes. Ito basahin ho natin dito sa aklat ng Mateo sa chapter 2 verse 1 to 12 sa Tagalog, kasi ang Bible po natin ay English Tagalog po. Sabi niya, ngayon nang si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Hudiya sa mga araw ni Herodes na hari, masdan may dumating na mga marurunong. Ito yung marurunong, ito yung tinatawag nilang pantas. Marurunong na tao sa silangan tungo sa Jerusalem. So ang Bethlehem po mga kaibigan ay doon sa lugar ng Jerusalem. Ngayon, sabi niya dito sa verse 2, sabi niya na nagsasabing nasaan ba siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo. So ang ating Panginoong Jesucristo na ipinagbuntis sa pamagitan ni Birhen Maria ay siyang magiging hari ng lahat ng mga Hudyo. Ano sabi niya? Sapagkat, sabi dito, ang aming nakita ang kaniyang bituin. Nagpakita ang bituin sa silangan na naparito upang sambahin siya. Marinig ni Herodes na hari ang mga bagay na ito, siya ay nabagabag. Nabagabag si Haring Herodes nung marinig niya na yung tatlong wise men or tatlong pantas ay papunta sa silangan upang hanapin ang ipinanganak na Kristo.
na siyang magiging hari ng mga Hudyo at magiging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. So ito kaibigan, pagpatuloy po natin. Ang marinig ni Herodes na hari na ang mga bagay na ito, siya ay nabagabag at ang buong Jerusalem kasama niya, at nang sama-sama niyang natipon ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng bayan at itinanong niya sa kanila kung saan ang Kristo dapat maipanganak. Ang sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat gayon, sabi niya rito, at sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea sapagkat gayon itong nasusulat sa pamagitan ng mga propeta. Ang kapanganakan ng ating Panginoon ay nasulat sa pamagitan ng mga propeta, kaibigan. At ikaw, sabi niya dito, at ikaw Bethlehem na lupain ng Judea ay hindi ang pinakamaliit sa gitna ng mga prinsipe ng Huda, sabi niya. Sapagkat mula sa iyo ay magbubuhat ang isang tagapamahala na mamumuno sa aking bayang Israel, sabi niya. So, basahin pa natin sa versikulo 7, sabi niya, sa gayon si Herodes nang matawag niyang palihim ang marurunong na mga tao ay, itong marurunong, yung pantas, yung wise men, mga kaibigan. Sabi niya, anong marurunong na mga tao ay masikap na nag-usisa sa kanila na kung anong panahon ang bituin ay nagpakita. So sinariksik niya kung anong panahon nagpakita ang bituin. Wala rin sinabi dito kaibigan, mga kasama, na ang panahon ng pagpapakita ng bituin na yon or ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay panahon ng December 25. So base dito sa Biblia, sa banal na kasulatan, sabi rito, ulitin natin, ay masikap na nag-usisa sa kanila na kung anong panahon ang bituin ay nagpakita. Verse 8, sabi niya, at isinugo niya sila sa Bethlehem at nagsabing, humayo kayo at maghanap ng masikap para sa maliit na bata. At kapag nasumpungan ninyo siya, ay sabihin akong muli upang ako man ay makapunta at sumamba din siya, sabi niya. At sambahin din siya, sabi niya rito. Nang marinig nila ang hari, sila ay lumisan at narito ang bituin na nakita nila sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang ito ay dumating at tumigil sa tapat kung saan ang maliit na bata ay naroon, sabi niya. Nang makita nila ang bituin, sila ay nagalak ng may lubhang malaking kagalakan. Nagalak sila nung makita nila ang bituin. Na kung saan, sabi niya, nang makita nila ang bituin, sila ay nagalak ng may lubhang malaking kagalakan. At nang makarating sila sa loob ng bahay, ay nakita nila ang maliit na bata na kasama si Maria na kanyang ina, at nagpatira pa at sumamba sa kanya. At nang nabuksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto at kamangyang at mira, sabi niya. So yung kaibigan ay nung makita nila, masumpungan nila yung ipinanganak na sanggol na ito yung ating Panginoong Hesukristo, ay nag-alay sila ng ginto. Sila ay sabi niya, nung ang Panginoon ay nasumpungan nila sa bayan ng Bethlehem, sa lugar ng Bethlehem, itong tatlong wise men na ito ay nagkaroon sila ng malaking kagalakan sa kanilang puso sapagkat nasumpungan nila ang ating Panginoong Hesukristo. At inalay nila ang kanilang mga dalang ginto, kamangyang at insenso, ayon sa sinabi po ng Biblia. So kaibigan, wala pong sinabi ang ating banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak sa buwan ng December 25. Na kung saan yun ang nakagawian na ang akala natin ang ating Panginoon ay ipinanganak sa buwan ng December 25. Base po sa Biblia ay nabinasa po natin sa banal na kasulatan ay wala pong
specific na sinabi ng ating Panginoon ay pinanganak po ng December 25. So kaibigan, kung itong wise men na ito, nung nasumpukan nila ang ating Panginoon, ay napuno sila ng kagalakan. Ikaw kaya kaibigan, mayroon ka din kayang kagalakan na malaman mo na ang ating Panginoong Jesucristo ay naipanganak sa pamagitan ni Birhen Maria, na siya ay Diyos na nagkatawang tao, na siyang magiging Panginoon at Diyos natin, na siyang tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Kung saan ang planong iyan ng ating Diyos Ama ay isinugo ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundong ibabaw, kung saan sinasabi niya doon sa aklat ng Book of Acts 4:12, sabi niya na kung saan ay wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa ating ikaliligtas, doon sa Book of Acts 4:12, kaibigan. Kung saan wala nang ibang pangalan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalang Jesus at Kristo ay isang ibinigay sa silong ng langit para sa ating ikaliligtas. Kaya kaibigan, kung ikaw ay hindi mo patunay na nakikilala ang ating Panginoong Hesukristo, ito na yung dapat na pagkakataon na dapat mong makilala siya. Sa pamagitan ng banal na salita ng Panginoon, itong banal na salita ng Panginoon, ay dito natin makikilala ng tunay ang ating Diyos at tagapagligtas na walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang pangalang Hesukristo ang siyang ibinigay para sa ikaliligtas sa bawat kaluluwa ng tao. Sapagkat dahil sa pag-ibig ng ating Diyos Ama sa buong sangkatawan, ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, at siya ay magkatawang tao na ipapanganak siya sa pamagitan ni Birhen Maria, na siyang magiging tagapagligtas ng buong sangkatauhan, kaibigan. Wala nang ibang ibinigay ng Diyos Ama na pangalan at na sa silong ng langit, sabi ng Biblia, para sa ating ikaliligtas. Sa bawat nilalang, sa buong sangkatauhan, ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang na ibinigay ng pangalan para sa iyong ikaliligtas at para sa aking ikaliligtas. Sapagkat nga, tayo pong lahat, base sa sinasabi po ng Biblia, tayong lahat po ay makasalanan. At wala nang nasumpungan ang Diyos na karapat-dapat na maging alay doon sa krus ng Kalbaryo, na siyang maging katubusan ng ating mga kasalanan, kaibigan. Kaya ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, wala mang sinabi na specific na months or date, but yung propesya ay nangyari na kung saan siya ipapanganak, siya mapapako, mamamatay at muling mabubuhay, sapagkat siya nga ay Diyos na tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Kaibigan, ito na ang oras at pagkakataon na kung saan nangyari ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, nangyari ang kanyang pangangaral ng kung ano yung kalooban ng Diyos sa bawat tao. Siya ay pinersecute, siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan at para sa aking kasalanan, dahil ikaw, kaibigan, at ako, dahil ako dati ay ako isang patay sa kasalanan, isa akong makasalanan, maaring ikaw, kaibigan, ay nananatili pa sa isang buhay na makasalanan, at maaring ikaw hanggang sa ngayon ay nananatili ka pa rin sa kapangyarihan ng kadiliman, na maaring namumuhay ka pa rin, kaibigan, sa buhay na nasa kapangyarihan ng kadiliman. Ang Panginoon ay napagtagumpayan na niya lahat yan. Kaya sabi nga niya sa Biblia, we are being translated from the power of darkness unto the kingdom of His dear Son. Ang ating Panginoon ng Hesukristo ang nagdala sa atin mula kung saan nasa kapangyarihan tayo ng kadiliman, at dinala tayo sa kaliwanagan sa kanyang kaharian, kaibigan. Kaya kung ikaw, kaibigan, nandiyan ka pa sa pamumuhay ng kapangyarihan ng kadiliman, kaibigan, ito ng pagkakataon mo, sampalatayanan mo ang ating Panginoong Hesukristo upang magkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon, sapagkat sa oras na ito, kung tatanggapin mo lamang ang ating Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, ibibigyan ng Diyos ang kapangyarihan na ikaw ay maging anak niya, at mapapabilang na ikaw ay magmamana ng ihinahanda ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang ihinahanda niya sa iyo sa kaharian ng langit ay mansyon at buhay na walang hanggan sa lahat ng magsisipagsampalataya sa kanya. Kasi kaibigan, kung nandiyan ka pa rin sa buhay na yan na hindi mabuti sa paningin ng Diyos,
Sabi ng Biblia, nang sino mang magsisipagkilala sa kanyang anak ay makikita niya ang buhay, ngunit ang hindi magsisipagkilala sa kanya ay hindi nila makikita ang buhay. Ang magsisipagkilala kay Kristo, sabi ng Biblia sa aklat ng Juan 3:36, ang magsisipagkilala sa anak ay makikita nila ang buhay, ngunit ang hindi magsipagkilala sa kanya ay hindi nila makikita ang buhay. Anong buhay na yun? Buhay na walang hanggat. Ngayon, kung hindi ka mananampalataya, sabi niya kaibigan, ay mananatili sa iyo ang puot ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay pinadama niya ang pag-ibig niya sa atin. According to the book of Romans 5:8, sabi niya, but God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Jesus Christ was crucified in the cross of Calvary. He was died in the cross of Calvary. His body was crucified. His blood was poured out in the cross of Calvary. Nabuhos ang kanyang dugo. Sa pamagitan ng kanyang katawan at kanyang dugo ay nagkaroon ng katubusan at kahugasan sa lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Kaya kaibigan, ito ang pagkakataon mo upang tunay na makilala mo ang ating Panginoong Jesucristo, at ini-encourage kita na basahin mo ang banal na kasulatan, ang salita ng Panginoon, upang makilala mo ng lubusan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ipinadama niya. Sa panghuling mababahagi ko sa iyo, na kung saan ay nasambit ko na kung saan, sabi niya sa Romans 5:8, ay pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Nung tayo makasalanan pa, pinadama niya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sa pag-ibig niya sa atin, ipinakita niya ang pagmamahal na yan, at siya'y namatay. Na nung tayo makasalanan pa, Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. But God, sabi nga niya, commended His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Kaibigan, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa iyong kasalanan at para sa aking kasalanan, sapagkat tayong lahat ay mahal ng Diyos. Hindi niya nais, sabi ng Biblia, na tayo ay mapahamak, bagkus ang lahat ay magsisi upang sa gayon kamtan po natin ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal ng Diyos, kaibigan, ay hindi nagbabago. Bagamat tayong tao ay nagbabago tayo, ngunit ang ating Diyos, ang Diyos amang lumalang sa atin, ay hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Na kahit tayo naging makasalanan at naging maruming-marumi sa kanyang paningin, ibinigay niya ang kanyang bugtong sino mang sumampalataya sa kanya. Sabi niya na kung saan, sabi niya doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ng sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. The love of God is the limitless yan. Kumbaga, ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kaibigan ay pang walang hanggan. Kaibigan, ito na yung pagkakataon mo upang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kung magtitiwala ka lang sa Ebanghelyo ng kaligtasan, sabi niya sa book of Ephesians 1:13, that after you heard and trusted the gospel of your salvation, you are being sealed with the Holy Spirit of promise of God. The Holy Spirit of promise. Kung saan ito yung banal na Espiritu ng Diyos sa bawat nagsisipagtiwala at nananampalataya sa Kanya. Yung Ebanghelyo ng kaligtasan, sabi niya, ibibigay niya ang Espiritong banal na siyang sealed, sabi nga niya, sealed of Holy Spirit of promise, sabi niya sa Ephesians 1:13. Kaibigan, isang mapagpalang gabi, at ito ang aking na-share sa iyo na patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, ng ating Panginoong Jesucristo ay naparito upang siyang maging katubusan sa ating mga kasalanan. Kaibigan, isang mapagpalang gabi. Lagi mong tatandaan, ano man ang sitwasyon mo ngayon, mahal ka ng Diyos. Yun lamang. God bless sa iyo, kaibigan.